Bali, ipapalit natin na ito. Pipix na natin siya. Value nito 220. Ang nilalagay ko dyan is 220 and then 1.8. Yan. Welcome to my vlog. For today's video, eto. Dinikitan ko agad ng pangontra sa daga, oh. Kasi minsan yung ibang unit, pagkatapos ko gawin, nakakalimutan kong dikitan ng sticker hanggang sa makuha na lang ng may-ari, hindi ko na didikitan. Kaya ngayon, dinikitan ko na siya agad, oh. Yan. Unang-una sa lahat, magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat. And then big shoutout sa may-ari nito. Maraming salamat, sir, sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin. Bali, taga Kiko Camarin, Caloocan. Yan. Ang dami na niyang unit na pinagawa sa akin, eh. Ace na LX20 ulit. Yung karton yan, ayun, no? Karton yan, ayan. Kakatapos ko lang gawin itong Ace na LX20 rin yan. Yan ang sa previous vlog ko. Baka mamaya sabihin nyo, isa lang yung ina-upload ko ng video. Hindi. Parang Pangasinan yan, buli ng Pangasinan na yan, no? Dali, okay na yan. Tapos ko na siyang gawin. Kaya binalot ko na para hindi na siya nakakalat. Bali, kung na lang yan, ready to deliver na yan or pa-ship na. So, ngayon, eto muna ulit. Sunod-sunod na natin para puro LX20 yung gawa natin ngayon. Ang issue, kaya din nato dito sa akin ay hindi ko alam. Hindi ko nakausap si sir, eh. Kasi ganun din naman, eh. Kahit may issue man or wala. Kasi ang usapan naman din dito is package pa rin naman. Teka lang, ha. Pakita ko sa inyo yung tingnan natin. Pa-package pa rin naman, eh. Yan. Yung package na sinasabi ko is yung mag-add tayo ng transistor, mag-fix bias, and then mag-add ng fuse. Okay naman, no? Okay naman, di naman siya naka-protect. Kaso nga lang, yun pa rin naman ang gagawin natin. Babaklasin pa rin naman natin to, eh. Ngayon, katulad sa mga previous vlog natin, kasi hindi naman tayo nag-full demo tutorial, babaklasin na lang natin ito. And then, papaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, anong pinapapalitan, ano yung dapat palitan. Kasi kabisado na ng mga viewer natin yung paggagawa natin ng Ace na LX20, LX10, sa ano pa ba? CA3. Kasi common lang yan, eh. Common lang yung mga board nila. Ayun, stay tuned lang kayo. So ngayon, guys, bali ito, natanggal ko na yung takip. And then ito yung bumungad sa atin. Ayan, medyo alikabok, siyempre. And then napansin ko pala ito, napalitan na pala yung trimmer nito. Ito, then ito. Tapos dito, ito mukhang hindi pa napalitan. Tapos na-recall ko na pala, natandaan ko na pala yung sinabi sa akin ni sir kung ano yung problema nito. Parang yung isang channel yata rito is sobrang init yata. Hindi ko lang matandaan yung pagkasabi ko, ito or ito. Basta meron daw isang umiinit. So ngayon, yun pa rin naman ang discarding gagawin natin dito. Yung discarding natin na ginagawa natin sa paggagawa ng LX20, yun ang i-apply natin dito. Mag-add tayo ng transistor at mag-fix bias tayo ng sarili natin diskarte. Yan. Tapos mag-add tayo ng fuse. So ngayon, babaklasin ko lang itong board. Unahin muna natin yung mga board. Nabaklas ko na yung board. And then, nagdagdag na ako ng output. Yan, no? Bali, 5 na yan. Para mamaya, hindi na ako maghirapan mag-sintro sa may heatsink. Bali, na 5 pairs na siya, kabilaan. Naiba yung diskarte ko ngayon. Yan, kanya-kanyang diskarte lang naman yan. Para kung saan mas madali yung trabaho natin, doon tayo. So ngayon, mabaklasin ko lang ulit itong timer. Ayan, 2 na yan. Mas 2 rin dito. And then, magpipix bias na tayo kasi nagpapatugtog si kuya. Mamaya makapiright tayo. Bali, tinanggal ko na yung 2 trimmer sa kabilang side. Ito yung mga napalitan na. Yan, no? Ano naman yung pinalit nila? To O2, to OK. And then, ito kaso 102 yung nalagay rito, eh. 102 ito. Hindi ayaw mag-focus yan, 102. Yung sa original is 201. And then 202.
Kaya siguro umiinit. Kamali sa pihit. Ngayon, natanggal ko na yan. Nag-add na tayo ng transistor. Natanggal natin yung trimmer. Ang susunod natin is ipipix bias natin ito. Para baka mamaya makapirate tayo. Kaputugtog si kuya Ipapalit natin na ito. Pipix na natin siya. Pasensya na kayo sa kamay natin Maghapon tayo nagtatrabaho Kaya sadyang marumi talaga yan. Hindi naman pwedeng maya-maya ihugas tayo. Mapapasma tayo niyan. Yan. Value nito 220. Ang nilalagay ko dyan is 220 and then 1.8. Yan. Sa ngayon, ikakabit ko lang ito. Yan. Makakabit natin to dito. Saan ba? Yung 220 dito. Yung 1.8 is dito. Pwede naman 100 ohms ilalagay dito. Pero ako is 220 ang ginagamit ko rito. Tapos 1.8 dito. So ngayon maglalagay lang tayo para dire-diretso na tayo. Maglalagay pa tayo ng fuse dito. So ngayon guys, ito. Sabang pa natin, nag-add na tayo ng ano ba yun? Naka-fix na. Ulit na ba tayo? Ayan, naka-fix bias na yan. Tapos kapag nag-add kayo ng transistor, automatic, wag nyo kalimutan itong bloke para sa emitter or 0.25, 0.33 is pwede yan. Yung akin, pagpasensyahan nyo na, marumi yung naipalit ko. Ano pa ko nakahanap ng 0.33 ko na bago, hindi ko na mahanap. Yan, minsan yung isang bagay pag hinahanap ko, hindi mo makikita. Pero pag hindi mo hinahanap, nagkakalat lang. Yan. Mukha lang yan luma, pero urig yan, tingnan mo naman yung bakal nyo, tanso, Galing yan sa may lumang amplifier, tanso, di ba? Kumpara sa, pati kasi kinabit ko, tanso rin yung dinugtong ko. Yan, buhay yan, mukha lang marumi. Marumi lang siya, pero buhay yan, or okay yan. Yan, huwag nyo kalimutan yan, tagi-isang pares. Yan. Tingnan mo naman yung paa nyo, tanso na tanso. Buo yan, baka sabihin nyo, nagkabit ako ng sira. Marumi lang siya, pero goods to goods yan. So ngayon, ano pa ba ang nagawa natin? Nag-add na tayo ng transistor, nag-fix bias na, and then nag-add na tayo ng para sa emitter. Susunod natin, babalik ko yan sa may heatsink, and then maglalagay na ako ng fuse dito. Muntik ko na makalimutan. Bago pala natin ibalik sa heatsink is magsusukat pala muna tayo ng bias niya para once na may problema pa hindi tayo mahirapan magbaklas ulit ng bira Masyado ko nagmamadali kasi 6:30 na ng gabi sobrang dilim na sa labas. Pangalawang unit na natin ito kaya nag-aabol tayo. Sana magawa muna natin bago tayo mag-uwian. So ngayon magsukat tayo. Ayan. Ayan, wala na yung protect niya. Sukat tayo. Sana okay na. Yung range na ng tester gagamitin nyo is yung 2.5. Ayan. Ayan. Yan yung bias nyo. Normal na bias yan sa pagpipix bias ko. Nasa 0.25 something lang. Halos nasa 0.3. Ayan. Meron. Ayan, para hindi tayo magbaliktad ng kabilang side, dito tayo magsukat kasi dito sa kabila is panto, negative side niya. Ayan, pasensya na kayo Ayan. Ayan normal. Yung iba nagreklamo galaw na yung camera natin. One man game tayo Ayan, normal na ito. Normal na yung bias na ginawa natin or pagpipix bias natin. So ngayon, diretso na tayo. Tapos, muntik ko na ulit makalimutan. Kakalimutin na tayo Yung isang concern pa pala na sinabi sa akin ni Sir is yung pag-on niya is lumalagabog yung speaker niya. Same sa pag-off. Pag-on niya, lumalagabog. Pag-off niya is lumalagabog. Na isa sa laging sira ng LX20 yan or LX10. Basta anumang unit ng mga katulad ng design nito is yung relay niya. Yan relay niya, nakakontak na siya agad. Hindi na siya nag-off. Napakinggan nyo. Buti napansin ko pala.
Oh, ito lang nag-relay oh. Yung ito hindi, ulit. Yan, nag-relay yung stop start. Nag-click ito. Ito is hindi. Yan. Malamang nakadikit na yan. Yan oh. Dalawa lang talaga nagti-trigger. Ngayon, papalitan ko ito. Itong channel na ito. Buti, yan sinasabi ko na bago tayo magbalik sa heatsink is hanapin na natin yung mga dapat hanapin na problema ba. Yung papalit lang tayo rito. Bira o sana meron akong 12 volts. Day 2. Pangalawang araw ng paggagawa natin dito sa may Ace na LX20. Ito, bali na palitan ko na nasar lang ko kasi nung gabi kaya hindi ko tinapos dahil naghanap pa ako ng relay. Ito. Bago na ito. Yan, ito bago na ito. Sana yung luma. Teka lang kunin ko yung luma. Ito. Ito yung luma. Paras lang silang arrow speed. Yan. Nabili ko, ganun din, arrow speed din. Ano, parang may sunog. Ano ba to? Sunog ba to? Yan, ito yun. Ayaw mag-relay. Naka-relay na siya. Kumbaga, nakakontak na agad yan. Kaya pag on mo, kasi kung ayaw mag-relay yan, walang audio dapat yan. Hindi normal yung bias. Sa kanya, normal naman. Umaandar naman siya. Ang problema, hindi siya yung nag-on off. Siguro nakakontak na agad yun, nakadikit na. Ayan, kaya bago na yan, naglagay na rin tayo ng fuse box. Yan, fuse box na. Sa gustong gayahin, ganyan lang ginagawa ko pag naglagay ako ng fuse box. Ayan. Ayan. Tapos, dito. Ayan. Yan lang paputulin nyo. Tapos, ito. Tapos, yan ang fuse box na ginagamit ko. May mas mabibilang kayo na mas maganda is mas okay. Ngayon, ibabalik ko lang itong power supply and then balik natin itong mga kable para matesting natin kung magre-relay na nga yan ng normal. Naibalik ko na yung power supply nya. May fuse na rin ito. Yan, may fuse na laman yan. Yan, tapos yung board ay nakabalik na rin. Yan. Tapos ito yung isa. Bali ang kulang na lang ay tornilyo. Yan o. Hindi pa nakatornilyo ito. So, ngayon sukat muna tayo. Try muna natin sukatan. Baka may problema pa. And then pakinggan natin kung tatlong relay na yung andar. Isa rito sa stop start. And then dalawa rito sa my mainboard. O yan. Stop start. Ayun. Sabay silang dalawa na. Yan nag-normal na siya o. Ulitin natin. Ang unang magre-relay dyan ay yung stop start. Yan, isa. Yan, dalawa. Sabay yung dalawa. Sabay yung dalawa na pumitik ito, and then ito. Sukat muna tayo. Sukat muna tayo ulit. So, mamaya may problema pa ulit. Ito yung dinagdag natin na output Baliktad. Wala nga. So, ayan. 0.25. Tapos dito, yan o, 0.25. So, normal na to. Bali, maglalagay lang ako ng speaker and then audio para matesting natin. Bali, naglagay na tayo ng speaker. Dalawang speaker ito. Isang tweeter, isang bass. Balik muna tayo sa mayroong tweeter kasi hindi naman ganun kalalakas yung tinitesting natin ngayon. Tapos itong audio source natin na itong isang cellphone ko. Hindi, naka 220 na tayo. Yan o, hindi na tayo gagamit ng bulb. Naka 220 na. Yan. Oh, bahala ka dyan. Yan. Bago natin paanda rin ito, recap muna natin yung ang ginawa natin para hindi na tayo magre-recap mamaya. Una, ginawa natin is nag-fix bias tayo. Yan, naka-fix bias na yan. Yan. Tapos ito. Yan, sa ilalim. Tapos, ito yung isa. Apat na resistor na fixed bias. Tapos nag-add tayo ng power transistor 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 pares na yan. Kabilaan. Same dito sa may kabilang channel. Yan. Tapos siyempre baka makalimutan natin kapag mag-add kayo na fuse, wag nyo kalimutan magdagdag ng bloke na yan. Emitter. Yan, 0.25 or 0.33 na 5 watts. Yan. Marumi lang yan pero gumagana yan. Ngayon, ito na. Audio na tayo.
Yan, mandar na. Ito. Yan. Twitter, kabilang channel. Ito, base. Copyright tayo. Ayun lang guys, ganun lang ka, dali. Hindi naman tunog. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na, may audio na siya. Lahat nagawa na natin. Yun o, may sticker na siya agad. Inuuna ko na yung pagdikit ng sticker. Ayun, sir from Kiko Camarin, Caloocan. Ayun. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo. Marami na, halos isang buong unit mo na dinala mo rito sa akin. Okay na yung Ace na LX20 mo. Naka-fixed bias na siya, and then add na ng transistor, and then mayroon ng fuse. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, una, shop natin. Shop natin always on Daguna 24/7. Bar 41, Don Olio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Ang social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channels. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace rin lahat.